Magandang araw, ako po si Erickson Alan Laurente ng Ada Game Farm dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Welcome back mga kayami! Welcome back to my YouTube channel! Muli po nagbabalik. And yes, hindi po kayo namamalikmata dahil muli po nagbabalik si Yams TV sa pagpa-farm visit. Of course, hindi po tayo nag-iisa. Lagi po natin kasama ang Simples Bong. Kasama po natin si Juan Castro. And of course, hindi mawawala ang ating kaibigan na si Kigi. Yon. Shout out po kay iVlog mo to, Kuya Bok at Kuya Rancy Vlogs. So for today's video mga kayamin, dito po tayo ngayon sa Ada Game Farm by Sir Erickson Laurente. Meron po tayong quick interview at pagpapakita po ng mga manok. So kayo po ay bago sa ating channel at hindi pa po nakaka-subscribe, pa-click na lang po ng subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga vlogs. Yon. Sabi na po natin patagalin, papakita na po natin agad-agad. So let's go! Magandang araw, ako po si Erickson Alan Laurente ng Ada Game Farm dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Welcome sa panibagong episode ng Team Pausbong! You know, ang saya, di ba? Kaya for today's vlog, nung mga nakaraan galing tayo sa South, pero for today's vlog, nandito naman tayo sa Norte. Pare Gigi, nasan ba tayo ngayon, Pare? Andito tayo sa baluarte namin. San Jose del Monte, Bulacan. At kasama natin ngayon, ang co-host natin ngayon ay walang iba kundi si Sir Erickson Laurente ng ADA Game Farm. Bago tayo mag-start mga kapatid, shoutout pa natin yung mga hindi natin kasama. Oo nga pala. Shoutout kay paring iVlog mo to, Kuya Bok, at kay Kuya Ricky Rancy Vlog. Hindi sila nakasama, next time na kayo bawi. So, start na tayo mga kapatid, okay na ba? Let's go! Medyo natutulala pa si Yams TV. Ngayon lang tayo ulit nakapag-farm visit. So, it's a big privilege na makapag-farm visit tayo dito kay Sir Boss Erickson Laurente. Ayan. So, saan pa tong farm nyo, sir? Ang farm natin located sa San Jose del Monte, Bulacan, Paradise 2. Paradise. Tapos sir, meron pang ano, di ba? Dalawa yung farm nyo eh. So, dun sa taas, ano ba? Meron sa Likaw-Likaw. Okay. Boundary ng Rizal tsaka San Jose. Sir, tanong ko lang. Bago kayo magtayo ng ganitong napakagandang farm, ano po ba si Sir Erickson? Ako is a professional nurse, no? Registered nurse ako, and then pero nagtrabaho ako as a medical representative sa isang pharmaceutical company. Ang company is Litman Drug Corporation. And then habang nagtatrabaho tayo, and then naging manager din tayo doon, pero unti-unti nagbe-breed na tayo, no? Together yung dati kong partner, no? Yung tambayan. Nag-tandem kami. So siguro mga 6-7 years din kami. So doon nag-umpisa yung yun yung ano namin na yun yung history ko sa pagbe-breed. Siguro parang 10 years na rin. 10 season na akong magbe-breed ngayon. So, imagining mo pala talaga, ano, Kuya Wid, no? Napansin ko sa mga breeders, iba-iba yung walks of life ng mga na-interview natin, eh, di ba? Given, meron tayong mga nakikilala na mga nurse, karamihan nurse. Seaman, mga teacher, di ba? Yeah, teacher. Di ba? Yun yung mga profession nila. Tapos, mahilig sila mag-breed ng manok, di ba? Ano po ba, Sir Erickson, yung bakit kayo nahilig sa mundo ng
pagmamanok? Unang-una, bata pa ako, no? Hindi pa ako nag-aaral, kaya nga natawag tayong ADA dahil sa hilig natin sa manok. Kasi lahat ng, yun nga, sinasabi ko kanina, lahat ng barkada ko matatanda. Lahat yun, sigurado may alagang manok yun. Kaya naging ADA, tapos sobrang hilig ko talaga sa manok. Nag-stop lang akong magmanok nung parang pumunta ako ng Manila para mag-aral ng nursing, no. Grade 4, grade 5 ako, Chris ko. Ganun ako katagal at saka ganun kahilig ako sa manok talaga. Sobrang love na talaga ni Sir Erickson yung pagmamanok. Nung bata ako, hindi ako nakikipaglaro. Paano nag-aaral kayo nun? Nag-aaral ako, so early morning gigising, no. Papakainin yung manok, tapos pag labas ng school, hindi ako nakikipaglaro, diretso ako sa manok ko. Siguro meron ako mga 5 to 10 siguro na manok sa bahay, no? And then naalala ko pa yung kauna-una ang manok ko, bigay nung kapatid ng lolo ko. Lisahin siya eh. Grade 2 ako noon, grade 2. Grade 2, grade 2. Grade 2, grade 3. Renegalo nung lolo ko yun, so hindi ko makakalimutan. Hindi kayo tigil ko na to. Pag passion mo talaga, hindi ka mapapagod eh. Hobbies or passion mo. Kasi totoo naman yan, minsan hindi naman sa lahat ng panahon maganda rin, di ba? Hindi rin sa lahat ng panahon eh tayo, no? So, ang inaano ko lang nun, papahinga lang konti. Kaya lang, pag nakita mo may manok ka na naman, so... Ayun nga yung magaling sa, parang magical sa, kasi parang ayaw mo na. Tapos nakakita ka na ng manok, parang hindi mo pigilan yung sarili. Oo, totoo yan. Diba? Parang, sige pa, parang... Kaso wala na akong budget. Ano kaya to ulit? Yung gano'n, yun yung fear mo. Pero gusto mo pa rin talaga, eager ka rin eh. And then ito kasi, hindi lang ako puro kasama na rin yung negosyo, no? Nakakapagbenta tayo ng stags. Tulad ngayon, sa early bird, meron kaming yun nga, yung 430 na banded stag. So siguro, ilang percent lang naman ang aanuhin ko para responsibilidad natin, and the rest puro benta na, and then sila yung priority, yung mga buyers, no? Nakakwento mo nga, sir, no? Yung mga talagang alas mo, binibigay ko talaga. Yun yung dito, talagang yung ko, talagang yung tira-tira talaga. Kasi unang-una, para sa akin kasi ang priority ko, yung buyer. At the same time, gusto ko bumalik yung buyer eh. So, masaya silang aalis dito sa farm nyo. At the same time, pag maganda naman yung resulta, sigurado naman magre-reflect din sa farm yun, no? Tapos yun, siguro, na rin, ang ko, parang gusto ko pabalik-balik yung buyer dito. Repeat order lang. Yams, baka may tanong ka, Yams? Ayun, so, sir, kanina nag-farm tour tayo sa inyong bagong farm. So, nabanggit nyo po kanina yung mga linyada nyo is butcher, lemons. Saan nyo po ba na-acquire itong mga linyada nyo? Yung butcher natin, galing yan kay Roger Reyes, no, yung kaibigan natin sa Bicol. And according to him, import yan ni Emoy Gorgonia. So, minentain na lang niya. And then yung lemon ko, 10 years na sa akin, no. Galing naman yan kay Don Ramon, no, kay Banahaw. And then, through selection na lang. At the same time, yun na lang, inbreeding na lang or line breed ko na lang para ma-maintain yung line natin. Grabe. Kasi parang yung ibang breeder, di ba, ang hirap nyo kasi ang dami nilang pinapasok na dun sa materialis para dun sa certain na manok na gusto nila. Galing din tayo dun sa, syempre, pa sa beginner, no, nung way back 10 years o 9 years ago, nung una tayo mag-breed. Ganun din, nagko-collect din tayo ng mga bloodlines, no? Pero ang kagandahan kasi sa amin nun, yung breed namin, 80 to 90% nung palabas na tinetest namin kasi before yung partner ko, kahit saan nakikita kami. So, na-identify ko ngayon sino yung pwedeng paramihin. So, basta every year yon, hindi kami masyadong nagbebenta lahat ng breeding namin. Yung iba ginagawang kak pero still namin. Pero before ako pumasok sa mga buyers, tested na namin yung mga, kaya kung titingnan nyo, siguro 3 or 4 bloodlines na lang yun nandyan, no? And then may konting pinapasok tayo, siguro mga 10% experiment, no? Kasi gano'n naman, hindi dapat tayo tumigil na mag-experiment, at the same time mag-improve
sa mga manok natin kasi lahat nag-i-improve. Totoo. Oo. Kung ikaw naghanda Naganda rin sila sa bloodlines, even sa vaccination program, no? Sa facilities, so lahat nag-i-improve. Totoo. No? So pag hindi mo sila sinabayan, talagang mahuhuli ka sa kanila. Ako guys, kaya ako napuntahan din si Sir Erickson dito kasi talagang nakikita ko na to lagi kasi tong mainit to sa newsfeed ko eh. Kaya sabi ko, malaking I'm honored na nakarating din ako dito ngayon sa farm niyo. At nakita ko yung magagandang materyales. Yan, dito sa Ada Game Farm. Hindi na kayo dapat magdalawang isip. Kaya nga, kung makita nyo sa Cebu, ubos ang manok niya. Etong expo ng World Game Paul, ubos din ang manok niya. And sa IGF pa kaya, paano pa yung IGF na parating ngayon? Sir, meron pa ba tayong ilalabas? meron pa naman tayong tinabi para sa IGF. Oh. Tapos Fiestag, sir, meron pa. Fiestag, nandun din tayo. Meron pa. Oo. So ito, parang sa Fiestag, pwede na to no? Etong mga, yung September born, magdadala ako ng mga materyales sa September born sa IGF. And then konting siguro yung mga October born na rin. So kaya lang medyo yun lang, unahan lang kasi minsan mabilis maubos Lalo na kung tulad ng mga butchers natin, hindi naman ganun karami yung dinadala ko. Limited lang talaga. Yun guys, isa pa yun, yung butcher na yun, kilala si Sir Erickson sa butcher niya. So sir, nabanggit nyo kanina meron kayong dating farm sa baba sa Likaw-Likaw, di ba boss? Oo. So paano sir yung mga hindi makakapunta sa expo? Paano sila mag-acquire ng manok mo? Kami mag-entertain ng mga buyers doon. At the same time, yung ibang mga materials natin, dadalhin din natin sa Likaw-Likaw. No? Pero doon sa mga siguro hindi makakapunta sa IGF, lalo na yung butcher natin, baka hindi mapagbigyan. Kukunti lang talaga ngayon. Tsaka at the same time, hindi talaga ako masyadong nagpapalabas. But the lemons, nandyan yung mga lemons ko, and then yung white lemons, nandyan din. No? So, pwede rin silang pumunta. And pwede nila akong i-PM sa page ko, sa Ada Game Farm, or sa Facebook ko, yung Erickson Laurente. No? So, sumasagot naman tayo dyan. Basta lahat ng inquiries, nasasagot naman natin. No? Tanong ko lang sir, dahil di ba sabi nyo nag-out kayo sir? Magkano naman yung mga presyohan natin dyan sir? Sa butcher, yung ready to breed na, I think nasa 60,000. No, 30 yung brood stag and then 15 yung pullets. Lemon nasa 45, 25 yung brood stag, 10 yung Yung white lemon, same price sila ng butcher. Grabe no, pare no. Sobra. Natuwa ako kasi yung mga ibang pinuntahan natin, talagang may mga profession talaga sila. May teacher, may seaman, ngayon naman nurse. Ako medical din ako Okay. Radtech naman ako. Radtech, okay. So, imagine niyo sir, tanong ko lang, maikling tanong lang sir, hindi ba kayo nahirapan sa transition? Kasi siyempre, profession mo, nurse. Maganda yan pag nag-abroad kayo. Opo. Talagang wow, di ba? Oo. Ngayon sa tanong ko, nagpa-practice pa ba kayo ng pagiging nurse? Hindi na sir. Siya na yung Hindi, kasi siguro dahil passion natin yung breeding, no? Dito na tayo sumasaya, no? So, 100% ito na yung focus natin Nawala na yung calling ng nursing, no? Mahirap kapag nurse, papasok ka pa lang sa trabaho, iniisip mo yung toxic ng trabaho. Unlike dito sa farm. Relax. Relax, di ba? Kaya mas haba ang buhay natin dito. Kaya ito yung pinili ko. Pansin ko rin sir, yung mga nurse na breeder, katulad yung bayo ko, kasi breeder din siya ng nurse siya, yun by profession din, tapos nagmamanok din siya. Si Shishin. Sabi ko napaka-obsessive, compulsive niya sa sobrang dapat lahat maayos, lahat talagang set place. Ganun yung mga nurse na napansin ko. Sige, Kurukan, si Kuya Nurse Jonathan, si Kuya Jonat, nurse din yun. Ang ganda rin talaga na talagang nakikita mo sa kanila yung pag-aalaga nila sa manok. Talagang kailangan may gantong oras na may tender loving care. Oo, hanggang yung TLC nandun Kumbaga sa tao, sa kanila wala na parang simple na lang gawin yun, i-adapt yun dun sa farm nila Yun napansin ko sa mga medical practitioner na nag-transition dito sa manukan. Kasi ako naman, by profession, culinary, ganyan. So, ang alam ko, lutuin. Kaso nga lang, napamahal. Ang hirap. Bago tayo matapos, pre.
tanangin lang natin pare. Kasi di ba may mga kaibigan tayo na for sure, yung mga nurse din sa abroad. Oo nga pala. Na gusto mag-start, katulad ni si Totoo. Sir, di ba? Totoo. Baka pwedeng bigyan mo naman tayo ng tip ni Sir. Oo, sir. Magandang tip sa mga gustong magsimula ng ganito, Sir. Oo, Oo. sir. Kasi maraming makaka-relate sa inyo na mga katulad nyo na malamang dyan mga pigil lang eh. Ikaw sir, ano bang mapapayo mo sa kanila na katulad mo by profession na Oo. nag-transition dito sa manukan? Siguro yung una, mag-invest tayo syempre sa mga bloodlines, di ba? Umanap ka ng matinong breeder, the same time, ang sa tingin mo, magiging compatible ng bloodline na yun, di ba? Tapos after that, hindi nila minsan nakakalimutan nila mag-invest ka rin sa tao. Sa tao. Kasi like kung sila nasa abroad, 'di ba? Dapat mapagkakatiwalaan yung tao at the same time kung kaya nilang paaralin sa mga cooking school, much better. Kasi hindi sila katulad natin na 24 hours na nandito na nababantay ng manok natin, especially yung mga abroads, no? Tapos ano pa ba? Haluan nila ng negosyo, tapos more on business siya. Kaya actually siya, yung farm, siya na yung bumubuhay sa sarili niya, and even yung mga tao na nagtatrabaho dito. Yun. Oo. So, kumbaga parang know your goals. Dapat mag-set ka ng goals mo para kahit papaano ma-achieve nyo yun, dahan-dahan, may plano, di ba? Oo. Ika nga may goal setting ka rin talaga. Kung paano mo siya mapupuntahan, dahan-dahan, Oo. step by step, Step lang. by step. And even sa breeding, Ah. like kami, before wala namang kaming pambayad din sa tao. Kaming dalawa lang ng asawa ko and then yung barkada ko. Ah. Kasi hindi namin afford magbayad nun. Kami lang talaga nag-aalaga bago pumasok. And then after pumasok, kami yung nag-aasikaso sa mga manok. And then ang late lang nung nung farm namin. So doon kami nag-umpisa until step by step, dumadami yung breed. Tapos makikita mo, lumalaki yung pwesto natin. At the same time, nakikilala yung manok natin, hindi lang dito sa Luzon, and even Visayas and Mindanao. Kaya, eto pa pala, guys, si Sir Erickson, hindi lang siya nagmamanok. Alam ko meron din siyang hatchery, di ba, sir? Oo, may hatchery kami. Location niya sa may Amparo. Yun, So may sarili kaming hatchery. Tapos meron na yung mga negosyo, yung mga chicken star din. Ganun. yan. Meron din pala Sir Erickson na ganun. So imagine guys, from nursing na nag-put up ng business sa pagmamanok, at ayan, nanganak yung mga negosyo niya. So, walang imposible talaga pagka determinado ka. Kaya ngayon, si Sir Erickson ay isang proven na determinadong tao na may goal sa buhay. Kaya, ayan, i-follow nyo lang po guys ang Ada Game Farm at Sir Erickson Laurente sa Facebook. Yan. Shoutout muna tayo kasi may nagpapa-shoutout pare yung mga kaibigan natin. Shoutout nga pala kay paring Mike Kuyig ng Baguio. Ako rin, meron din, ang dami. Si Enchong. Boss Enchong. Ayan, shoutout na rin kita sa wakas. Mike Kuyig, Kuya Mike Kuyig, si Kuya Jonathan Jose Nathaniel Oracion yan, ng Kurokon Game Farm. Babalik ako sa next week, nasa Baguio kami ulit. Akatin namin kayo. Kaya siguro hanggang dito na lang ang ating munting vlog. Maraming salamat sa iyo, bossing. Thank you, At thank you. ipinakita nyo sa amin yung napakagandang farm. At sa mga kaibigan natin, mga may-ari ng farm, sa mga gusto mag-vlog, PM lang. At sa mga lang pare, kahit yung mga nagsisimula pa lang, di ba? Mga backyard breeder, open din kayo pare. Pagdating ng panahon, Malay nyo. oo, Di ba? ma-vlog natin. So, siguro hanggang dito lang ating munting vlog. At siyempre, bago magpaalam, shoutout nga pala kay paring Kigi ng ZY Polinet. Di ba? Salamat po guys at hanggang dito na lang. Salamat po. Thank you at sana isubaybayan nyo lang po kami. Like and subscribe to our YouTube channel, Facebook account, Win Castro sa YouTube, Kigi Alianza Prospero on my Facebook, and Kigi Alianza DK on my Facebook, and then yung page ko na sa Y Polinet and Corporation. So yan, makikita nyo po dyan. Si Ate Yams po. Yams TV. Yams TV sa YouTube at si Sir Erickson yan. So, ang ganda na lang guys. Ay, si Sir si Kuya Daphne pala, iVlog Boto, dalawa yung Facebook niya, di ba? Kuya Bok TV, si Rancy Vlog yan, sa YouTube. Yan. Thank you guys. Thank you guys. Paalam. Thank you. Team Pausbong! Dito kasi yung cording ko eh. Cording yan eh, hanggang doon. So, mga hanggang 2,000 TPs. Ito naman, local.
Hindi, early bird pa rin to, second batch. 3 batch yan eh, yung isa nasa kabila pa.